Kabanata 371. Anong sabi mo? How dare you call me an bastos? Ang magandang mukha ni Wendy Wang ay puno ng galit. Siya ay umungal kay Lito na parang isang galit na maliit na leon. Hindi kita pinagalitan. I was just stating the truth. You are so bastos. Hindi man lang kinabahan si Lito, ngunit dahan-dahan siyang nagdagdag ng isa pang strike. Ikaw. Namutla ang mukha ni Wendy, na para bang nakaranas siya ng matinding suntok. Miss Wang, tama ba ako? Hindi naman talaga magaling ang batang ito. Sa kabilang panig, nagdagdag ng panggatong si Wilfredo Cheng sa apoy na may masamang ekspresyon. Paulit-ulit na tumango si Wendy, galit na tumingin kay Lito, at sumigaw, umalis ka rito. Kung hindi, hindi ako magiging magalang. Walang pakialam ang ekspresyon ni Lito habang sinulyapan niya si Wilfredo. Samantala, si Wilfredo ay nagpahayag ng isang mapanuksong panunuya. Sana hindi ka magsisi na hinayaan mo akong umalis. Sinabi ni Lito kay Wendy, tumalikod at umalis. Sa pagtingin sa nakasarang pinto, ang maliit na mukha ni Wendy ay nanlamig, at isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa kanyang puso. Hindi ito siyentipiko. Hindi ito siyentipiko. Bakit hindi man lang siya tumugon sa kanya? Pagkatapos ng lahat, siya, si Wendy Wang, ay isang sikat na matamis na mga awit sa bansa. Maganda siya at dream lover ng maraming lalaki. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay hindi man lang nagpakita ng anumang interes. She must be pretending. Kung gusto niyang maakit ang atensyon ko, hindi ako ganoon kadaling maloloko. Ngumuso si Wendy at handa nang umalis. Gayunpaman, sa sandaling gumalaw siya, may tumutusok na tunog mula sa kanyang damit. Pagkatapos, nahati ang kanyang palda, na nagpapakita ng malaking bahagi ng kanyang balat na puti nyebe. Si Wilfredo, na nakatayo sa isang tabi, ay hindi napigilan ang kanyang galit nang makita niya ang eksenang ito. Bago siya pumunta dito, nakainom siya ng maraming gamot para mapahusay ang kanyang interes. Sa sandaling ito, nang makita niya ang katanji tanging katawan ni Wendy, hindi niya mapigilan. Mr. Cheng, lumabas ka muna saglit. Sabi ni Wendy kay Wilfredo. Hehe, Miss Wang, bakit ba nagmamadali kang ipagtabuyan ako? Kung tutuusin, fan mo rin naman ako. Noon pa man ay gusto ko nang humanap ng pagkakataon para makausap ka. Nakangiting sabi ni Wilfredo at lumapit kay Wendy. Sumimangot si Wendy at malungkot na sinabi, kung gayon, maaari akong magpalit. Hindi ito maginhawa para sa akin ngayon. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang telepono sa kanyang bag at naghanda na tawagan ang kanyang assistant. Sa sumunod na segundo, kinuha ni Wilfredo ang telepono. Haha, baby, may gusto akong sabihin sa'yo. You can be my woman. It doesn't matter how much it cost. Sa wakas ay ipinakita ni Wilfredo ang kanyang tunay na kulay at direktang sinunggaban si Wendy. Natakot si Wendy kaya namutla ang kanyang mukha. Hindi niya namamalayan na itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Wilfredo. Little bastos, how dare you hit me? Kung hindi mo ako pagsilbihan ngayon, maniwala ka man o hindi, gagawin kitang hindi makaligtas sa entertainment industry. Tinakpin ni Wilfredo ang kanyang mukha at nagngangalit sa galit. Tapos, ngumisi siya. That guy just said that you are bastos. Bastos ka talaga. Kung hindi dahil sa kanya, pinatay na kita. Ano ba? Kanina lang. Dumating para iligtas ka. Nang marinig ito, agad itong pinagsisihan ni Wendy. Haha, it's too late to say anything now. I'll deal with that little bastos after I finish you off. Si Wilfredo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit sa pagbanggit kay Lito. Puno ng mali siya ang mukha niya. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang palso ni Wendy at nagkunwaring itinulak siya pababa. Si Wendy ay walang gaanong lakas, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Mas gugustuhin pa niyang mamatay dahil sa pang-iinsulto ng isang mamantika na amo. Maya-maya lang ay may biglang lumitaw na boses sa isip niya. Kung nagmamakaawa ka, ililigtas kita. Natigilan si Wendy. Hindi ba ito ang boses ng tao kanina lang? Pero wala talaga siya sa kwarto. Paano siya nakakagawa ng salita? At saka, mukhang hindi narinig ni Wilfredo. Siya lang ang nakarinig. Nang walang pag-aalinlangan, nakiusap si Wendy, pakiusap, iligtas mo ako. Sa susunod na segundo, sinipa ang pinto. Bago pa makapag-react si Wilfredo, may humawak sa kanyang kwelyo mula sa likod at dinampot ito na parang namumulot ng manok. Balita ko haharapin mo ako. Ngumiti ng masama si Lito, na nagpakita ng isang subo ng puting ngipin. It's you again. How dare you spoil my plans? Ay! Bago natapos ni Wilfredo ang kanyang mga salita, inihagis siya ni Lito sa sahig at sinipa siya sa binti. Bitek! Bitek!
May malinaw na tunog ng pagbitak ng mga buto. Ah! Hinawakan ni Wilfredo ang kanyang mga binti at napahiyaw ng malungkot. Umalis ka na agad sa paningin ko, baka mabali agad ang dalawang kamay mo. Malamig na sabi ni Lito. Namutla ang mukha ni Wilfredo. Sa matinding sakit, gumapang siya palabas ng silid. Pagdating niya sa pinto, sobrang bangis ng mukha niya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Little Bastos, wait and see. Sa silid, hindi nilingon ni Lito si Wendy at tumalikod na para maglakad palabas. Tumigil ka. Tinakpin ni Wendy ang kanyang dibdib at sumigaw. May iba pa ba? Lumingon si Lito na may tamad na tingin, tuluyang nawala ang dati niyang malamig at mabangis na aura. Inayos ni Wendy ang sarili at sinabi kay Lito, hindi ka makakapunta ngayon. Paano kung bumalik ang matandang bastos na iyon? Ngumisi si Lito. Hindi na siya babalik. Tinaas ni Wendy ang kanyang maisla na baba at nagmamalaking sinabi, mukhang ang galing mo. Interesado ka bang maging personal bodyguard ko? Umiling si Lito. Hindi ako interesado. Nabulunan si Wendy sa galit. Hindi niya alam kung ilang lalaki ang pumipisil sa ulo at gustong maging bodyguard niya para lang mapalapit sa kanya. Ngunit ang taong ito ay nagsabi na hindi siya interesado. Tiyak na nagpapanggap ka. Nagsisinungaling ka. Galit na galit si Wendy kaya napangiti siya at sumigaw. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Hindi naintindihan ni Lito ang low-ika ng babae. Si Wendy ay mukhang alam niya ang lahat at mayabang na sinabi, ginawa mo ito para lang maakit ang atensyon ko. Sa katunayan, sabik kang maging bodyguard ko. Siguradong ikaw ang baliw kong tagahanga. Masasabi ko lang na masyado kang maraming iniisip. Paalam. Hindi na nag-abalang magsalita si Lito at tumalikod na para umalis. Nang makitang aalis na si Lito, mabilis na sumigaw si Wendy, tumigil ka. Bibigyan kita ng mataas na sweldo. Ngumiti si Lito. Magkano ang maibibigay mo sa akin? Pinag-cross ni Wendy ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagmamalaki. 10 milyon sa isang taon. Pagkatapos noon, buong pagmamalaki niyang tiningnan si Lito, na para bang sinasabi niya, ano sa palagay mo? Napakayaman ko ba? Gayunpaman, umiling si Lito. Masyadong maliit. Sumimangot si Wendy. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang gana ng lalaking ito. Ngunit sa pag-iisip ng kanyang mga kakayahan ngayon, siya ay talagang napakalakas. Malupit si Wendy at sinabing, 20 milyon. Paano na? Kontento ka na ba? Walang bodyguard sa bansa ang makakakuha ng ganoong sweldo. Akala niya ay sasang-ayon si Lito nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, umiling pa rin siya ng walang interes. Hoy, matako ka masyado. 20 milyon yan. Hindi ka kikita ng ganyan kalaki sa buhay mo. Agad na nalungkot si Wendy. Naisip niya sa sarili, matako talaga ang lalaking ito. Then tell me, magkano ang babayaran ko sa'yo? Si Wendy ay interesado sa presyo ni Lito. Sa oras na ito, iniunat ni Lito ang isang daliri at naglabas ng dalawang salita. 100 milyon. Natigilan si Wendy. Nang kukutsain na sana siya nito, muling nagsalita ang boses ni Lito, at dollars iyon. Halos hindi ito malakas. Puff! Tumawa ng husto si Wendy na halos maluha-luha. Haha, niloloko mo ba ako? Sa pagtingin kay Wendy, na tumatawa, umiling si Lito. Ang isang insekto ay hindi makapagsalita. Hinubad niya ang kanyang coat, ibinato kay Wendy, at tumalikod para umalis. Mabilis na sinuot ni Wendy ang kanyang coat at hinabol siya. Dahil sa temperatura ng katawan ni Lito sa coat, nakaramdam ng komportable si Wendy sa sandaling isuot niya ang coat, at maging ang kanyang espiritu ay biglang nabuhayan. What's going on? Oo, it must be an illusion. It's just a random brand coat. Ano kayang epekto nito? Kinunot ni Wendy ang kanyang mga labi at hindi ito isinasa puso. Hoy, anong pangalan mo? Sinundan ni Wendy si Lito habang tinatakpan ang kanyang mukha ng tuwalya, natatakot na makilala. Lito Argel. Hindi man lang siya tinitigan ni Lito. Diretso ang tingin niya sa unahan at dahan-daang naglakad. Lito Argel, napakamaawain ko ngayon. Ihahatid kita. Nasa parking lot ang sasakyan ko. Habang nagsasalita si Wendy, kinaladkad niya si Lito papunta sa underground parking lot. Anyway, walang urgent, kaya tamad si Lito na tumanggi. Pagdating pa lang nila sa parking lot ay may lumapit sa kanila na driver at dalawang bodyguard. Lahat sila ay balisa at pinagpapawisan. Miss, saan ka nagpunta ngayon lang? Hindi ka namin mahanap kahit saang sulok ng mundo. Nag-aalalang sabi ng bodyguard. Sa sumunod na segundo, itinaas ni Wendy ang kanyang kamay at sinampal ang bodyguard. You good for nothings. Muntik na akong mawalan ng kasalanan ngayon dahil pinalaki ko kayong mga walang kwentang walang utak.
Saway niya sa kanila. Napayuko ang driver at bodyguards at walang lakas ng loob na magsalita. Malinaw, sanay na si Wendy sa ganitong uri ng ugali. Mukhang galit pa rin si Wendy. Ilang beses pa niyang sinampal ang bodyguard. Ikaw ay isang walang kwenta. Hindi nagtagal ay namamaga ang mukha ng bodyguard. Mukha siyang naagrabyado, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na magsalita, lalo pat lumaban. Muling itinaas ni Wendy ang kanyang maliit na kamay, at biglang hinawakan ang kanyang palso. Sapat na. Walang pakialam na sabi ni Lito. Sa sandaling ito, nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang mga mukha ng driver at ng bodyguard, at baliw silang commandant kay Lito, na sinasabi sa kanya na huwag gawin ito. Parang hindi niya nakita, tumingin ng diretso si Lito kay Wendy. You dare to stop me? Sino ka? Galit na saway ni Wendy. Sa sumunod na segundo, nagkaroon ng matinding sakit sa kanyang palso. Ah, masakit. Bitawan mo ako. Kinusat ni Wendy ang kanyang magagandang mata at sumigaw na nakakunot ang noo. Humihingi ka ng tawad sa kanila at pakakawala na kita. Walang pakialam na sabi ni Lito. Galit na sinabi ni Wendy, bakit ako hihingi ng tawad sa kanila? Mga aso ko sila. Kaya ko silang pag-alitan ayon sa gusto ko. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, sumimangot si Lito at direktang sinipa si Wendy para lumuhad sa lupa, at pagkatapos ay sinampal siya sa puwitan. Gumamit ng kaunting lakas si Lito. Ito ay sapat na upang pahirapan si Wendy sa isang iglap, hindi bababa sa isang sinaunang malaking hit. Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Tanong niya. Paulit-ulit siyang sinipa ni Wendy sa sakit. Lito, mabahong buhong, bastos, bitawan mo ako. Matigas ang ulo. Umiling si Lito at muling sinampal siya. Ah, sigaw muli ni Wendy. Pakiramdam niya ay namumula ang kanyang balakang at namumula ang kanyang mga mata. Habang pinapanood ang eksenang ito mula sa gilid, ang mga driver at bodyguard ay nagpakita ng labis na pagkagulat. Pagkatapos ng 7 o 8 sunod-sunod na sampal, umiyak si Wendy ng may uhog at luha. Sa wakas ay hindi niya napigilan. Hindi ba ako pwedeng humingi ng tawad? Binitawan siya ni Lito. Nagpout si Wendy at sinabi sa bodyguard na may masamang tingin, I'm sorry. Natigilan ang bodyguard at tumingin kay Lito ng may paghanga. Bastos ka, huwag mo akong hahanapin ng pagkakataon sa susunod, kung hindi, maghihiganti talaga ako. Si Wendy ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at bumulong sa kanyang puso. Sa sandaling ito, isang sasakyan ng pulis ang dumaan at bumaba ang 3 pulis. Si Wendy ba iyon? Natigilan si Wendy at tumango. Oo, ako nga. Anong meron? Binigyan siya ng kakaibang tingin ng pulis at malamig na sinabi, may isang Mr. Cheng na nagsabing nanligaw at nang blackmail sa kanya. At itong Ginoo, pinaghihinalaan na sinadya siyang saktan. Sumama ka sa amin. Tumingin ang pulis kay Lito, naglabas ng posos, at pumunta sa harapan para pinususan siya. Kabanata 372. Si Mr. Cheng na sinasabi mo ay si Wilfredo Cheng, tama ba? Tiningnan ni Lito ang bilog na mukha ng pulis na may panunuya sa mukha. Medyo nainas ang pulis sa kanyang ekspresyon. Then you don't have to worry about it. Let's talk about it pagdating natin sa police station. Sigurado ka bang gusto mo akong pusasan? Nagtaas ng kilay si Lito. You, boy, hindi ka naman matanda, pero ang dami mong sinasabi. Ano bang problema? Sino ka? Ngumisi ang bilugan na pulis. Karaniwan silang nakikitungo sa mga tao sa antas ng mundo, kaya natural nilang makilala ang klase ng lahat sa pamamagitan ng kanilang hitsura, pananamit, at momentum. Sa kanilang mga mata, ang batang nasa harapan nila ay isang mayabang na manggagawa o walang kakayahan na binata. Umiling si Lito at mahinang nagsabi, hindi ako isang karakter, ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo na magsisisi ka kapag hinuli mo ako. Shii! Ngumisi ang bilugan na pulis. That's ridiculous. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag nahuli kita. Pagkatapos noon, pumunta siya sa harap at pinususan si Lito. Hindi lumaban si Lito, dahil kapag tumanggi siyang arestuhin, magiging komplikado ang sitwasyon. Kahit na siya ay walang takot, hindi niya gusto ang gulo. Nakaposas din si Wendy. Itinulak sila ng pulis sa sasakyan ng pulis. Hindi nagtagal, dumating sila sa istasyon ng pulisya at ikinulong sa silid ng interogasyon. Ibinaba ni Wendy ang kanyang maliit na mukha at ang kanyang mga mata ay namumula, na parang iiyak na siya. Tapos na ako. Kapag na-expose ang pag-aresto sa akin sa police station, tuluyang masisira ang singing career ko. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, at bumagsak ang malalaking patak ng luha. Kailangang sabihin na kahit na si Wendy ay mayabang at may masamang ugali, siya ay napakaganda.
Kapag umiyak siya sa sandaling ito, talagang kaakit-akit siya. Lito, sa tingin mo ba makukulong tayo? Takot na takot ako. May kakilala ka ba sa pamilya mo? Pwede ka bang makipag-ugnayan sa isang tao? Nag-isip sandali si Lito at tumango. Baka, may kinalaman talaga sa akin. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Wendy. Talaga? Sino yon? Ang hepe ng pulis. Umiling si Lito. Hindi ko kilala ang hepe ng pulisya, ngunit kilala ko ang mayor ng Ninghay City. Nang marinig ang mga salita ni Lito, si Wendy, na kanina pa umaasa, ay biglang nalungkot. Sa oras na ito, pwede bang tumigil ka na sa pagbibiro? Inilibot niya ang kanyang mga mata kay Lito, halatang iniisip na nagyayabang ito. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang bilog na mukha na pulis. Si Wilfredo ang kasama niyang pumasok. Si Wilfredo ay nakaupo sa isang wheelchair na may cast sa kanyang binti. Paglabas niya sa ospital, hindi na siya makapaghintay na maghiganti kay Lito. Old pervert, how dare you slander me? Sa sandaling makita niya si Wilfredo, galit na galit si Wendy na gusto niyang pumunta sa harap at kurutin siya. Gayunpaman, walang kahihiyang sinabi ni Wilfredo, huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Halatang pinapunta mo ako sa hotel at gusto mong samantalahin ang pagkakataon na akitin ako. Buti na lang at nakita ko ang panloloko mo at hindi ako nahulog dito. Opisyal, nagsisinungaling siya. Paano ko maakit ang matabang baboy na ito? Galit na sabi ni Wendy. How dare you? Bawal kang magmura. Galit na sigaw ng pulis at saka tumingin kay Wilfredo na may nakakainggit na tingin. Mr. Cheng, huwag kang mag-alala. Sisiyasatin naming maigi ang bagay na ito at bibigyan ka ng kasiyasang resulta. Tumingin si Welwalo sa pulis at sinabing, Opisyal, may sasabihin ako sa lalaking iyon. Maari mo bang patawarin ako? Ito ay hindi magandang ideya. Nasa dilema ang pulis na bilog ang mukha. Sinabi ni Wilfredo sa pulis, alam mo rin na ang pinsan ko ay mayor ng Ninghay City. Kapag nakita ko siya sa ibang araw, maglalagay ako ng magandang salita para sa iyo. Ma-promote ka ng hakbang-hakbang. Pagkarinig nito, mukhang tuwang-tuwa ang bilog na mukha ng pulis at masayang sinabi, sige, mag-usap muna kayo, pero 5 minuto lang ang aabutin mo. Haha, 5 minuto lang tama na. Binigyan ni Wilfredo si Lito ng malamig na tingin. Pagkalabas ng pulis, pumalakpak si Wilfredo, at pumasok ang dalawang matipunong lalaki. Nakasuot silang dalawa ng red at black vest ayon sa pagkakasunod. Pareho silang mahigit 1.9 metro ang taas. Sila ay malalakas, nakaumbok na mga kalamnan, at mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Obvious naman na master sila. Boss, ito ba ang lalaking ito? Ang matipunong lalaking nakasuot ng pulang vest ay isinara ang pinto, sumulyap kay Lito, at sinabi sa mapanghamak na tono. Umiling din ang ibang lalaking naka-black vest. Boss Cheng, mababa ang tingin mo sa amin. Hindi namin kailangang magsama-sama para harapin ang ganoong batang lalaki. Kaya ko siyang sirain sa isang suntok. Nang marinig ito, kumagalpak ng tawa si Wilfredo. Sige, pilayin niyo ang mga binti ng batang ito at hindi na siya makatayo habang buhay. Hindi kita tatretuhan ng masama. Nang marinig ito, natuwa ang matipunong lalaki at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Kuya, wala kang kailangang gawin. Ako na ang haharap sa kanya. Ang malakas na lalaking nakaitim na vest ay nag-post kay Lito. Ang ekspresyon ni Lito ay nanatiling pareho sa buong panahon, at walang makapagsasabi kung ano iyon. Si Wendy, sa kabilang banda, ay hindi maiwasang mag-alala para kay Lito. Dalawang malalaking kapatid, bata pa si Lito. Maawa ka sa kanya. Kailangan mo lang siyang turuan ng leksyon. Napakalupit na baliin ang kanyang mga binti. Pagkatapos nito, hinailan ni Wendy si Lito. Hoy, masunurin ka naman. Puno ng pagkalito ang mukha ni Lito. Bakit ako papayag na maging masunurin? Inilibot ni Wendy ang kanyang mga mata nang walang magawa. Gusto nilang baliin ang mga binti mo at hindi na muling tatayo. Gusto mo bang gugulin ang buong buhay mo sa wheelchair? Nang marinig ito, ngumiti si Lito. Wala silang kakayahan. Umiling siya. Ano? Boy, hindi ka ba masyadong mayabang? Wala akong kakayahan na pilayin ka. Agad namang tumawa ang lalaking naka-red vest. Kilala mo ba kung sino kami? Makinig kang mabuti, kami ang kampyon ng Jiangnan Boxing Contest noong nakaraang taon. Pati ang sikat na dating pambansang kampyon sa boxing ay nahulog sa ilalim ng aking kamao. Nang marinig ito, biglang namutla ang maliit na mukha ni Wendy. Narinig niya ang reputasyon ng dating kampyon. Narinig niya na kaya niyang talunin ang 10 tao ng mag-isa, at matatalo pa ng malakas na lalaki sa kanyang harapan. Gaano siya kalakas?
Lito, narinig mo ba iyon? Bilasan mo at makiusap sa kanila. Nag-aalala siyang tumingin kay Lito. Samantalang ang dalawang matipunong lalaki naman ay nakalagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga balakang at nakataas ang kanilang mga baba. Tumingin sila kay Lito na may mapanuksong ekspresyon. Para bang sigurado siya na si Lito ay magiging mahiyain at magmamakaawa. Siyempre, kahit na humingi ng awa si Lito, hindi nila siya pakakawalan. Sarap na sarap lang sila sa ganitong pakiramdam. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Lito ay lampas sa kanyang inaasahan. Itinaas niya ang kanyang mga talukap at sinulyapan ang dalawang matipunong lalaki na parabang naiinip. Mahina niyang sabi, walang anuman ang champion. Sa paningin ko, 2 piraso ka lang ng basura, pero mas malaki ka at sumasakop ng maraming basura. Ang magandang mukha ni Wendy ay namutla sa sandaling sinabi niya iyon. Tapos na. Ang dalawang salitang ito ang lumabas sa puso niya. Tiyak na, agad na nagdilim ang mukha ng dalawang matipunong lalaki, at ang kanilang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Napakagaling, bata. Ang lakas ng loob mo. Wala pang nang-ahas na tawagin kaming basura sa harapan namin. Ikaw ang una. Ang mga kalamnan sa sulok ng bibig ng lalaki ay ligaw na kumikibot. Obviously, galit siya. Kung ganoon, hindi na kailangang magsalita ng walang kaparerekon. Sana ay ganoon ka pa rin kay tigas ng ulo kapag tinapakan kita mamaya. Dahil doon, humakbang siya pasulong at sinuntok si Lito na parang isang mabangis na tigre na sumusulpot sa biktima nito. Ang suntok na ito ay napakalakas at napakalakas. Kung ordinaryong tao lang, natamba na niya ito ng isang suntok. Sa pagtataka ng lahat, si Lito ay nakatayong nakaugat sa lugar at hindi umiwas. Mukhang takot na takot siya. Ang lalaking may pulang vest ay ngumiti ng masama at umiling sa pagkabigo. Ang boring talaga. Akala ko may kakayahan ka. Sa sobrang takot ni Wendy ay ipinadyak niya ang kanyang mga paa at hindi nang ahas na ipagpatuloy ang panunood. Si Wilfredo, na nakatingin sa gilid, ay puno ng pagmamalaki. Ngumisi siya at sinabing, bata, awayin mo ako. Hintayin mong mamatay ka. Pang! Nagkaroon ng mapurol na kalabog. Malakas na tumama ang kamao ng malakas na lalaki sa dibdib ni Lito. Anak, wala kang silbi. Ang malakas na lalaki ay mukhang malungkot at mapagmataas. Ang kanyang suntok ay hindi bababa sa 800 kilo, na sapat na upang mabali ang tadyang ng isang may sapat na gulang. Sa kabilang banda, mahinang ngumiti si Lito. Oh, talaga. Pakiramdam mo ulit ng mabuti. Kumunat ang noo ng malakas na lalaki at naramdaman niyang may mali. Biglang may naramdamang kakaiba sa kanyang kamao. Kaagad pagkatapos, maririnig ang mga kaluskos. Nagkaroon ng sunod-sunod na tunog ng mga buto. Ang kanyang kamao ay deformed sa isang bilis na nakikita ng mata, at ang kanyang mga buto ay napilipit at nabali. Ito ay kakilakilabot. Kamay ko! Kamay ko! Ah! Napasigaw ng malakas ang lalaki. Sa tingin mo kaya mo akong pilayin? Ngumisi si Lito. Itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ang baywang ng malakas na lalaki. Lumipad palabas ang malakas na lalaki at tumama sa pader. How dare you hit my brother? Ako. Nang makita ito, ang isa pang lalaking naka-red vest ay agad na sumugod, ngunit bago niya matapos ang kanyang mga salita, siya ay binugbog ni Lito. Sa isang kisap mata, gumulong-gulong sa sahig ang dalawang malagupa na malalakas na lalaki. Sa oras na ito, sa labas ng koridor, si Christian Yang ay kakatanggal lang sa kanyang posisyon bilang isang direktor. Dumating siya sa istasyon ng pulisya at nagsilbi bilang direktor ng departamento. Habang pamilyar siya sa interogasyon, bigla siyang nakarinig ng tunog na nagmumula sa interrogation room. Sino ang nakakulong sa loob? Nakakunot ang noo niyang tanong. Nakangiting sabi ng pulis na bilog ang mukha na nagbabantay sa pinto, Direktor, may napakasamang kriminal sa loob. Sinadya niyang manakit. Oh, isang taong sobrang bisyo. Naging interesado si Christian at sumigaw, buksan ang pinto. Ako mismo ang gagawa. Ito. Nag-alinlangan ang pulis na bilugan, ngunit hindi siya nang ahas na suwayan ang utos, kaya kinailangan niyang buksan ang pinto. Nang makita niya ang eksena sa loob ay natigilan siya. Ang dalawang malalakas na tauhan ni Wilfredo ay nakahandusay sa sahig, kalahating patay, habang si Lito ay mabuti. Mapatla ang mukha ni Wilfredo na parang natakot. Pagkakita pa lang niya sa pagpasok ay sumigaw agad siya, opisyal, may nataman itong lalaki. Siyempre, alam ng pulis na bilog ang mukha kung ano ang nangyayari. Agad niyang pinili na tumayo sa gilid ni Wilfredo at mabangis na sinabi kay Lito, You brat, how dare you fight when you're in the police station? You're guilty. You. Are you talking about the extremely vicious guy? Siya ba ang sinasabi mo? Tumingin si Christian kay Lito, ang mukha nito ay kasing putla ng papel.
Hindi napansin ng bilugan na pulis ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Tumango siya at sinabing, "Yes, it's this guy." Nang matapos siyang magsalita ay isang sampal ang bumagsak sa mukha niya. "Hahayaan kitang magsalita at tanggalin agad ang posos niya." Nagmura si Christian. Kabanata 373. Matapos sampilan ay natigilan ang bilugan na pulis. Director, sospek ang lalaking ito. Makikita mo kung paano niya nabugbog ang mga ito. Itinuro ng bilugan na pulis ang dalawang malalakas na lalaki sa sahig na mukhang agrabyado. "Ano, gusto mo bang suwayan ang utos ko?" Galit na sabi ni Christian at muli siyang sinipa ng malakas. "I don't dare." Nataranta ang bilugan na pulis. Hindi niya alam kung bakit tuwang-tuwa ang bagong direktor. Inilabas niya ang susi at bubuksan na sana ang posos ni Lito. "Hindi na kailangan yon. Sinadya mo akong paratangan ng pananakit ng tao at nahuli mo ako dito. Ngayon pwede mo na akong palayain sa gusto mo. Ano bang problema? Napaka-casual na ba ng pulis ngayon?" Tahimik na nakaupo si Lito sa upuan. Tila hindi siya susuko. Nang marinig ito, si Christian ay pawis na pawis. Tila nagalit ang matanda. Sa sandaling ito, sinabi ni Wilfredo kay Christian, "Bago ka ba rito? Hindi mo alam kung sino ako, hindi ba?" Sa oras na ito, ang pulis na bilog ang mukha ay lumapit sa tainga ni Christian at bumulong, ang kanyang apelyido ay Cheng, at si Mayor Shi ay kanyang pinsan. "Ano? Mayor na naman." Ang buong katawan ni Christian ay nababalot ng malamig na pawis. Ito ay may kaugnayan sa alkalde. Direktor lang siya ng police station, kaya wala siyang masabi. Dahil pareho kayong kakilala ni Mayor, pwede rin kayong makonsider na magkaibigan indirectly. Why don't we minimize the matter and shake hands? Ngumiti si Christian nang may paghingi ng tawad. "Oh, kilala niya rin ba ang pinsan ko?" Medyo nagulat si Wilfredo. Hindi niya inaasahan na si Lito, isang talunan, ay maaaring magkaroon ng relasyon sa alkalde. Gayunpaman, humirit siya sa kanyang puso. Kahit gaano pa kaganda ang relasyon, hindi ito may kukumpara sa isang pinsan. "It's not impossible. Pinalo niya ako ng ganito at sinaktan ang dalawa kong kaibigan. Kung hindi niya ako bibigyan ng compensation, I don't think it's appropriate." Malamig na tiningnan ni Wilfredo si Lito. Tumango si Christian. "Anong kabayaran ang gusto mo?" Tinapik ni Wilfredo ang kanyang mga daliri sa wheelchair at nakangising sinabi, "Simple lang." Lumuhad siya at yumuko ng 3 beses sa akin. Humingi siya ng tawad sa akin at babayaran niya ako ng 5 milyon para sa pinsala sa pag-iisip. Makipagkamay ako at makikipagpayapaan sa kanya. Ito. Tumingin si Christian kay Lito, lumakad, at bumulong. "Kuya Lito, sabi nga sa kasabihan, tiisin mo muna sandali at huminahon ka. Although kilala mo si Mayor, pero kamag-anak siya. Kung talagang hilingin niya kay Mayor na pumunta, natatakot ako na magulo ka." Sa gilid, napangisi si Wilfredo nang marinig niya ito. "Tama. Pagdating ng panahon, mamamatay ka na mas pangit kaysa sa iyo ngayon." Gayunpaman, ang ekspresyon ni Lito ay kalmado, at isang bakas ng pangungutya ang nakasabit sa mga sulok ng kanyang bibig. "So what if he's here? He has to be respectful to me. I'll let him go east, and he won't go west." Dahil dito, tumingin si Lito kay Wilfredo at malamig na sinabi, kahit isa-isa kung basagin ang iyong mga daliri sa harap niya, hindi siya maglalakas loob na tumanggi. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, kahit si Christian ay naramdaman na si Lito ay baliw. "Masyado kang mayabang. Kuya Lito, sobra-sobra ang mga salita mo. Anyway, siya ang mayor. Kahit gaano kakikaya, maabot mo ba ang langit?" Umiling siya at hindi na siya sinubukang hikayatin dahil ayaw niyang madamay si Lito. Matapos marinig ang mga salita ni Lito, ang mukha ni Wilfredo ay puno ng panunuya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinabing, "Sige, yayain ko siya ngayon. Gusto kong makita kung kaya mo ba talaga, o kung nagyayabang ka pa." Bagamat sinabi niya iyon, sigurado na siya na nagyayabang si Lito. Sa kabilang banda, pagkatapos lamang ng pulong, nang iniisip ni Nathan Shi kung paano humingi ng tulong kay Lito, tumunog ang kanyang telepono. "Wilfredo, anong problema?" Sinagot ni Nathan ang telepono at sumimangot. Hindi niya kailanman nagustuhan ang kanyang pinsan. Bagamat maganda ang kanyang negosyo, siya ay may pagnanasa at sakam. Bihira siyang makasama, pero lahat sila ay magkakamag-anak, kaya hindi maiwasang maglakad-lakad. "Oh, totoo ba yon?" Sa telepono, maraming sinabi si Wilfredo, at medyo nalungkot si Nathan. "Nabalian ka ng binti sa sikat ng araw. Sinong nang-ahas na maging napakayabang?" Mabangis na sinabi ni Wilfredo. Hindi lang iyan, ngunit bastos din siyang nagsalita sa pulis. Sinabi rin niyang kaibigan mo siya.
Napakayabang niya. Kaibigan ko. Medyo nagalit si Nathan. I see. Pupunta agad ako dyan. Pagkababa ng telepono, nginisya ni Wilfredo si Lito. Anak, malapit na siya. Lumuhad ka at humingi ng tawad mamaya. Hindi man lang nag-abalang tingnan siya ni Lito. Ang kanyang tamad na ekspresyon ay nagpagalit kay Wilfredo. Makalipas ang mga 15 minuto, sunod-sunod na yabag ang dumating. Malakas na itinulak ang pinto ng interrogation room. Gusto kong makita kung sino ang nang-ahas na saktan ako sa pangalan ni Nathan Shi. Si Nathan, na sinamahan ng assistant Song, ay pumasok na parang tigre. Nang makita siya ni Wilfredo, lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Tinuro niya si Lito at may galit na sinabi, yung lalaking iyon. Nang samantalahin niya ang pagkakataong mapatingin, agad na nanlamig ang mukha niya. Lito. Hindi niya akalain na ang taong bumugbog kay Wilfredo ay si Lito. Napakalinaw din niya na tiyak na hindi si Lito ang sinabi ni Wilfredo. Hindi alam ni Wilfredo kung ano ang iniisip ni Mr. Shi. Sumigaw siya, pinsan, kilala mo pala talaga itong lalaking ito. What's wrong? Nasa gobyerno ba siya? O naglilinis? Itinuro niya si Lito at sinabing mapanlate, na balian niya ang aking mga binti. Naawa na ako sa kanya sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na lumuhad at yumuko sa akin. Pagkatapos noon, naghintay siya ng may masamang mukha sa utos ni Nathan. Mula umpisa hanggang dulo, hindi man lang siya nilingan ni Nathan. Sa halip, awkward siyang tumingin kay Lito. Mayor Shi, mukhang kailangan kong sabihin sa iyo ang nangyari. Walang pakialam na sabi ni Lito. Nagdroga ang pinsan mo sa isang babae at dinala sa hotel para halayin. Pinigilan ko siya at pinarusahan. Kasi sobra-sobra na siya. Matigas na umiling si Nathan. Hindi naman masyado, hindi naman. Nang marinig ito, tumigas ang mukha ni Wilfredo. Pinsan, bakit ka? Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, galit na umungol sa kanya si Nathan, shut up. Agad na humingi ng tawad kay Mr. Argel. To put it in a more serious way, it's called a rape attempt. How about an apology? Ngumisi si Lito. Agad na sinabi ni Nathan kay Christian, alisin mo ang walang kwentang bagay na ito at tanungin mo itong mabuti. Kung totoo ang investigasyon, mapaparusahan siya at hinding-hindi mo ito titiisin. Natigilan si Christian, at gayon din si Wilfredo. Lahat sila ay may iisang tanong sa kanilang mga puso. Anong uri ng immortal itong si Lito? Siya ang pinuno ng Ning Province, ngunit labis siyang humanga sa kanya. Oo. Hindi na nang-ahas si Christian na magtanong pa. Nagsalita na ang alkalde kaya agad niyang kinindatan ang kanyang mga tauhan at gustong kunin si Wilfredo. Sumigaw si Wilfredo, namali ako. Ang asong iyon ang nanligaw sa akin. Humakbang si Lito nang may panunuya at sinipa si Wilfredo. Sabihin mo sa akin, nilason mo ba siya? Tinapakan ni Lito ang kamay ni Wilfredo. Boy! How dare you step on me? You're dead. Hindi kita bibitawan. Galit na galit si Wilfredo kaya nagmura siya. Kabanata 374. Sagutin mo ang tanong ko, kung hindi, babaliin ko isa-isa ang mga daliri mo. Dahil dyan, si Lito ay nagbigay ng kaunting lakas. Basag. Nabali ang isang daliri niya. Napasigaw siya sa sakit. Umiling si Nathan, ngunit nanatiling walang pakialam. Walang ibang paraan. Pagkatapos ng lahat, si Lito ang tanging pag-asa ng lupaing iyon ng kamatayan. Si Christian, na nakatayo sa tabi, ay pinanood ang eksenang ito, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng malamig na pawis. Ginawa talaga ni Lito ang sinabi niya. Talagang sinira niya isa-isa ang 10 daliri ni Wilfredo sa harap ng mayor. Hindi nagtagal, nabali ni Lito ang karamihan sa mga daliri ni Wilfredo. Hindi na nakatiis si Wilfredo at sumigaw, tigilan mo ako sa pagtapak sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pinagdroga ko siya. Tumigil sandali si Li Xiao at nakangising sinabi, ano ang silbi ng isang basurang tulad mo? Pagkatapos nito, tinapakan niya ang natitirang mga daliri niya. Napasigaw si Wilfredo sa sakit. Hingal na hingal siya at nahimatay. Sa oras na ito, muling bumaling ang mga mata ni Lito sa bilog na mukha na pulis. Pang! Sa isang iglap ay sinipa na niya ang lalaki. You don't deserve to wear police uniform para maging black and white upside down, di ba? Malamig niyang sabi. Mabilis na nag-react si Christian at agad na natagpuan ang susi. Mr. Argel, huwag kang mag-alala. Inabuso ng lalaking ito ang kanyang kapangyarihan. Paparusahan ko siya ng mahigpit. Kakalasin ko ang mga posas para sa iyo. Hindi na kailangan. Walang pakialam na sabi ni Lito. Nagpumiglas siya sa magkabilang kamay at diretsyong naputol ang mga posas sa 2 piraso.
Nang makita ang eksenang ito, lahat sina Christian, Nathan, at Assistant Song ay natigilan at naghinala na may mali sa kanilang mga mata. Pagbasag ng Posos gamit ang hubad ng mga kamay. Tao pa rin ba siya? Hoy, Lito, anong ginagawa mo? Lumalabas na hindi ka talaga kayang itali ng mga Posos. Tapos nagkunwari ka na lang na ikinabahala ko para sa wala. Sa isang tabi, nagpout si Wendy at nagreklamo. Siya ay naninirahan sa makulay na entertainment circle, kaya hindi siya pamilyar sa mga Posos at kasanayan sa pakikipaglaban na ito. Hindi niya akalain na masarap maputol ang mga Posos. Medyo walang magawa si Lito. Sige, pasensya na, Miss Wang. Paumanhin dahil pinag-alala kita. Tumingin si Wendy Wang kay Christian at galit na sinabi, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at tanggalin mo ang mga Posos ko. Pula ang palso ko. Kung may peklat, hindi kita papakawala ng madali. Matapos linisin ang kanyang mga hinaing, muli siyang naging hindi makatwirang big star. Nang makitang magkakilala sina Wendy at Lito, hindi naglakas loob si Christian na pabayaan sila at agad na binuksan ang Posos ni Wendy. Sa oras na ito, lumapit si Nathan kay Lito at magalang na sinabi, Mr. Argel, pwede ba akong makipag-usap sa iyo? Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Maganda ang ginawa mo ngayon. Nangako akong tutulungan kita. Nang marinig niya ito, puno ng saya ang mukha ni Nathan. Hindi siya makapaniwala. Kung gayon kailangan ba nating gumawa ng anumang paghahanda? Umiling si Lito. Hindi na kailangan. Bukas ng umaga, bibigyan kita ng kapirasong lupang puno ng sigla. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagsalita pa. Direkta niyang nilagpasan ang mga ito at humakbang palayo. Mayor, posible bang sabihin niya iyon? It's a piece of land on the top of the country. Kahit ilang pulgada lang ang pagpunta niya doon, aabutin siya ng ilang araw. Naghihinalang tanong ni Assistant Song. Napabuntong hininga si Nathan. Ngayon ay maaari lamang nating subukan ang lahat para iligtas siya. Sa labas ng istasyon ng pulisya, kalalabas lang ni Lito nang harangin siya ni Wendy. May isang pares ng super large sunglasses sa kanyang mukha, na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha, na nagpapakita ng kanyang maselang labi at baba. Hoy, may utang ako sa'yo ngayon. Kung may kailangan ka sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin. Pagkatapos nito, isang pares ng maliliit na kamay ang dumukot sa bulsa ng pantalon ni Lito, kumapa sa paligid, at kinuha ang kanyang cellphone. Mabilis niyang ipinasok ang isang string ng mga numero ng telepono. This is my phone number. Contact me if you need anything. Ibinalik ni Wendy ang telepono sa bulsa ni Lito. Sa oras na ito, dumating ang yaya ng kotse ni Wendy. Bumukas ang pinto at pumasok si Wendy. By the way, hindi mo ba talaga naisip na maging bodyguard ko? Bago umalis, nagtanong siya ng walang pag-aalinlangan. Walang ekspresyon ang mukha ni Lito. Para maging bodyguard mo, ano pa ba ang makukuha mo maliban sa maliit na sahod na iyon? At ako. Itinuro ni Wendy ang sarili ng may kumpiyansa. Maaari mo akong makita araw-araw at manatili sa akin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tiwala mo. Inilibot ni Lito ang kanyang mga mata sa kanya at tumalikod para umalis. Galit na galit si Wendy na malapit nang sumabog ang kanyang baga. Ikinumpas niya ang kanyang maliit na kamao at sumigaw, ikaw bastos, pumunta ka sa kamatayan. Nang gabing iyon, mag-isang dumating si Lito sa Shangfu Mountain. Mabagal na umiihip ang hangin sa gabi. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nagpusade sa hangin, na tinatanaw ang buong lupa. Oo naman, ito ay isang treasured place, ngunit ito ay sinipsip ng isang lubhang mapanlinlang na porma sayon. Kahit na ang orihinal na spiritual chi sa Earth Vein ay hindi naligtas. Ang takaw mo talaga. Malamig na sumengot si Lito, at isang malamig na kislap ang lumabas sa kanyang itim na mga mata. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ilang sinag ng gininto ang liwanag ang bumaril at sinira ang porma sayon. Ang middle level na spirit stone na nakabaon sa ilalim ng number 7 ay nagsimulang magpadala ng spiritual chi sa paligid, at ang patay na lupain ay nagsimulang ipanganak muli ng mabilis. Ang orihinal na tuyong bukal at sapa ay nagsimulang gumawa ng tubig. Ikinaway ni Lito ang kanyang manggas at nawala, hindi nag-alis ng ulap. Kinaumagahan, dumating si Mr. Shi sa Shangfu Mountain kasama ang kanyang katulong at isang grupo ng mga kasamahan. Mayor, inaamin ko na medyo may kakayahan ang lalaking iyon, ngunit malabong maibalik niya ang ganoong kalaking lupain sa magdamag. Tanong ng isang professor. Hindi rin ako naniniwala. Nagyayabang yata yang batang yan. Umalangaw-ngaw ang isa pang scholar. Ilang sandali, tumango ang lahat, naniniwalang hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ni Lito.
Gayunpaman, sa susunod na segundo, may biglang sumigaw sa gulat, tumingin ka sa labas. Tumingin ang lahat sa labas ng bintana at nakita na ang paanan ng Shangfu Mountain ay puno ng berde at mayayabong na mga halaman. Ito ay isang ganap na naiibang mundo mula sa tahimik na lugar ng kamatayan noon. What is this? Hindi napigilan ng isang matandang scholar ang pagmumura. Ang mga mata ng iba ay kasing laki ng toro. Kinusot-kusot pa nila ang kanilang mga mata, iniisip na nag-hallucinate sila. Hindi ba ito isang mirage? Ibinuka ng matandang propesor ang kanyang bibig. Bago huminto ang sasakyan, hindi na hinintay ng lahat na buksan ang pinto at bumaba ng sasakyan. Nang makatapak sila sa tunay na berdeng damo, naamoy nila ang mga bulaklak sa hangin, at may mga insekto at ibon na huni sa kanilang mga tainga. Sa di kalayuan, may dumadagandong na batis. Nakakamangha. Nakakamangha. Mukhang napagkamalan natin ang batang iyon. Talagang may kakayahang tao. He's more than just an expert. It's simply unbelievable. It's equivalent to create a new world. Natatakot ako na kahit sa mundong ito, walang katulad niya. Sa oras na ito, ang matandang propesor at ang departamento ng talakayan ay nagpahayag ng kanilang taos-pusong paghanga kay Lito. Kung hindi dahil sa tulong ng kanyang katulong ay napaluhod na siya sa lupa dahil sa tuwa. Lito, ikaw ang dakilang benefactor ng ating lungsod, at din ang dakilang benefactor ng ating bansa. Pagtingin sa walang katapusang natural na tanawin, napaluha siya. Sa oras na ito, kumakain si Lito ng almusal na ginawa ni Lara. Abang! Tumikim si Lito at bumulong, sino ang nagsasalita tungkol sa akin sa likod ko? Himuhigop si Lara ng sinigang na dawa sa tapat. Nang makita niya ang ekspresyon ni Lito, itinikom niya ang kanyang mga labi at ngumiti. Ang balita ng Ning City ay nag-play sa TV. Kahapon, binawi ng pamilya Hong ang kanilang malaking puhunan sa pamilya Leng. Dahil sa pagkilos na ito, nagdusa ang pamilya Leng, na nasa krisis na. Kaugnay nito, gusto kong makapanayam si Joan Leng, ang tagapagmana ng pamilya Leng, ngunit tinanggihan ako. Nagbago ang screen at pinalibutan ng isang grupo ng mga reporter si Joan, nagtatanong ng mga media. I'm sorry, wala ko masabi sayo. Ang mukha ni Joan ay haggard, at ang kanyang mukha ay tila nawala ng timbang. Hindi masyadong maganda ang kanyang mukha, at mabilis siyang pumasok sa kumpanya sa ilalim ng escort ng mga bodyguard. Pak! Nabasag ang mga chopstick sa mga kamay ni Lito. Sinabi niya kay Lara, kumain ka pa. May gagawin ako. Pagkatapos noon ay nagmamadali siyang lumabas ng pinto. Kabanata 375. Sa oras na ito, sa opisina ng Pangulo ng Leng Group Building. Joan, masyado kang walang utak. Hinampis ni Clara Leng ang mesa sa galit. Kung nasaktan natin si Young Master Hong, matatapos na ang pamilya Leng natin sa pagkakataong ito. Ipinakalat ng patriarch ng pamilyang Hong na kinubkob na niya ang pamilya Leng. Ngayon ang pamilya Hong ay nasa limelight, at walang pamilya ang nangahas na ipagsapalaran ang kanilang buhay para tulungan tayo. Ang magandang mukha ni Joan ay yumigting at ang kanyang mga labi ay pumutok sa isang manipis na linya. I'm sorry, but I don't regret my decision. Hindi ako pwedeng magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. Matigas niyang sabi. Ngumisi si Clara at sinabing, bakit? Mahilig ka sa lalaking iyon na may apelyidong Argel. Sino siya sa tingin niya? Paano niya may kukumpara si Master Hong? Galit na sinabi ni Joan, tita, huwag mong sabihin iyan kay Lito. I knew it. Talo lang siya. Hindi ko alam kung anong ecstasy soup ang pinakain niya sayo. Hindi madaling magising ang tatay mo. Kung alam niyang ganito lang ang bumagsak ni Madam Leng, malamang nagkasakit na naman siya. Salamat sa iyo. Nang marinig ito, naikuyom ni Joan ang kanyang mga kamao. May nagawa ba siyang mali? Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng opisina. Pumasok ang sekretarya at sinabing, Miss Leng, may isang lalaking nagngangalang Lito Argel sa ibaba na naghahanap sa iyo. Lito Argel. Nagliwanag ang mga mata ni Joan at medyo nasasabik siya. But then, she looked lonely again and shook her head. Sinabi mo sa kanya na abala ako at wala akong oras upang makita siya. Ang capital chain ng pamilya Leng ay nahaharap sa isang gap na hindi bababa sa 1 bilyon. Kung hindi nila mahanap ang pera, ang buong pamilya Leng ay malalagay sa problema. Idiniin ni Joan ang kanyang mga templo na may masakit na ekspresyon. Sa oras na ito, sa bulwagan sa unang palapag. I'm sorry, Mr. Argel. Sinabi ni President Leng na wala siyang oras para makita ka pansamantala. Bumalik ka sa ibang araw. Nakatanggap ng tawag ang receptionist mula sa sekretarya at magalang na sinabi. Kumunat ang noo ni Lito. Mukhang may problema talaga si Joan. Bilang kaibigan, natural na kailangan niyang tumulong.
Sa pagkakataong ito, mabilis na dumaan ang isang makisig na nakasuot ng puting suit. Nang marinig niyang hinahanap ni Lito si Joanne, agad siyang humakbang. Bakit mo hinahanap ang ating presidente, Leng? Kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Lito ng may galit. Ang aming presidente, Leng, ay ang pinakamataas na ginang sa lalawigan ng Jiangnan. Hindi siya makikita ng kahit anong pusa o aso. Huwag mo nang isipin iyon. Natarante si Lito. Saan nanggaling ang baliw na asong ito? Bakit ka tumatahol dito? Isinusumpa mo ba ako? Galit na galit si Joshua Zhang. Tinuro niya ang sarili niya at sinabing, kilala mo ba kung sino ako? Ako ang beauty manager na kinuha ng pamilya Leng na may malaking purr. Kahit si Joanne ay gumagalang sa akin. How dare you call me a dog? Habang nagsasalita siya, binato niya ng suntok si Lito. Sabay ngisi niya sa puso niya. Anyway, this is my territory. Kung matalo kita, ayos lang ako. 2 segundo pa siyang walang pagmamalaki sa sarili niya nang may humawak sa kamay niya. Ang Mad Dog ay hindi lamang tumatahol, kundi nangangagat din. Tinitigan ni Lito si Joshua, nginisyan, at sinipa siya sa baywang. Lumipad palabas si Joshua. Buti na lang at nahulog siya sa sofa, baka mabali ang mga braso at binti niya. Ouch! Yung bewang ko. Tumayo si Joshua, itinuro si Lito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw, anak, patay ka na. How dare you hit me in my territory? Security guard, pumunta ka at hanapin ang security guard. Sa oras na ito, nakita ng receptionist na may mali at mabilis na tinawagan si Joanne. Di nagtagal, pinalibutan ng 7 o 8 security guard si Lito. Anak, ano sa tingin mo? Magaling ka ba? Ngumiti ng masama si Joshua. Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa likod, tumingin sa paligid sa mga security guard, at umiling. Lahat, nandito lang ako para makita ang mga yetis, hindi para makipag-away. Kung sa ibang lugar, matagal na siyang kumilos. Ngunit ito ang kumpanya ni Joanne, at ayaw niyang magdala ng problema sa kanya. Bastos! How dare you call me so intimately? Ano ka sa tingin mo? Galit na galit si Joshua. Pagkatapos noon, sinigawan niya ang security guard, go and beat him to death. Nagkatinginan ng mga security guard at medyo nahiya. Gayunpaman, dahil si Joshua ay isang senior executive ng kumpanya, hindi sila nang ahas na saktan siya, kaya handa silang kumilos. Tumigil ka. Sa sandaling ito, na sinasabayan ng tunog ng mataas na takong, mabilis na lumakad si Joanne. Bagamat medyo haggard ang hitsura niya, nakasuot siya ng lavender professional suit, na nakabalangka sa kanyang balingkinitang baywang, na nagpapakita ng 2 puting nyebe at malambot na binti. Napaka-eye-catching pa rin niya. Agad na lumapit si Joshua, tinakpan ang kanyang baywang at sinabing, Director Leng, may nataman talaga ang taong ito. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Joanne. Alam niya na si Lito ay hindi manggugulo, ngunit si Joshua ay napakahalaga sa pamilya Leng. Hindi niya kayang masaktan siya. Lito, humingi ng tawad kay Manager Zhang. Tumingin siya kay Lito na may nagsusumamong mga mata. Walang ekspresyong sinabi ni Lito, hindi siya karapat-dapat. Itinikom ni Joanne ang kanyang mga labi. Hindi mo ba kayang gawin iyon para sa kapakanan ko? Hindi. Umiling si Lito. Para sa kapakanan ng walang sinuman. Habang nagsasalita siya, hindi niya pinansin ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya at hinayla si Joanne sa isang tabi. Joanne, I told you na pwede mo akong hanapin kung may problema ka. Bumantong hininga si Joanne at umiling. Alam kong mabait ka, pero hindi mo ako matutulungan dito. Kaya ko. Tinitigan siya ni Lito. Si Joanne ay hindi pa rin makapaniwala. Napakakomplikado ng usaping ito at may kinalaman sa maraming bagay. Hindi mo kailangang makisali. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umalis. Umiling si Lito at sinabi sa mahinang boses, anumang komplikadong bagay ay magiging simple pagdating sa malakas na lakas. Siyempre, hindi siya narinig ni Joanne. Lumapit siya kay Joshua. Manager Zhang, sorry talaga. Kaibigan ko si Lito. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Paano ito? I treat kita ng lunch ngayon. I'll take it as an apology. Sa orihinal, hindi ito pinabayaan ni Joshua ng madali, ngunit nang marinig niya na maaari siyang kumain ng mag-isa kasama si Joanne, agad siyang natuwa. Para sa kapakanan ni Pangulong Leng, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Si Joshua ay mukhang mapagbigay. Lito, umalis ka muna. Marami pa akong gagawin. Bagamat hindi kinaya ni Joanne na makipaghiwalay kay Lito, kaya lang niya itong itaboy sa espesyal na panahon na ito. Hindi nagalit si Lito. Ngumiti siya ng mahina kay Joanne at sinabing, bubuhayin mo ba ang Leng Group gamit ang mga produktong pampaganda? Paano mo nalaman?
Medyo nagulat si Joanne. Nagkibit balikat si Lito. Nabalitaan lang niya mula kay Joshua na siya ang beauty manager na kinuha ni Joanne na may malaking pera, kaya hinuhas niya ang puntong ito. Hindi iyan ang punto. Ang gusto kong sabihin ay matutulungan kita para maging pinakamahusay sa bansa ang beauty industry mo. Kung gusto mo, hindi problema ang maging pinakamahusay sa mundo. Tumingin siya kay Joanne at mahinahong sinabi. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Joshua. Hoy, boy, nagbibiro ka pala. Hindi ka naman pala magaling magmayabang. Nabuga mo yung balat mo. Puno ng sarcasm ang mukha niya. Nagtawanan din ang mga receptionist at secretary sa paligid. Kung tutuusin, ang kanyang mga salita ay masyadong mayabang na hindi totoo at nagpapatawa sa mga tao. Kahit si Joanne ay hindi napigil ang sumimangot. Lito, hindi ito ang oras para magbiro. Huwag kang magulo. Medyo nagalit talaga siya. Kabanata 376. Hindi ako nagloloko. Nagsasabi ako ng totoo. Mabagal na sabi ni Lito. Sa harap ng pangungutya ng karamihan, hindi siya mukhang nahihiya. Haha, sa tono mo, nakapag-beauty care ka na ba? Sarkastikong tanong ni Joshua. Umiling si Lito at tapat na sumagot, hindi. Ngumuso si Joshua. Natutunan mo na ba ang mga nauugnay na pananaliksik at pag-unlad? Umiling pa rin si Lito. Hindi. Chii. Puno ng panunuya ang ekspresyon ni Joshua. Tinuro niya ang sarili niya at sinabing, look, I'm in charge of the management and management company of the country. I've been working in a beauty company abroad for 5 years. Do you think you are qualified to compete with me? Ngumiti si Lito at nagsabi, may nagawa ka na ba sa iyong pananatili sa pamilya Leng? Nang marinig ito, nanlamig ang mukha ni Joshua. Aabutin ng hindi bababa sa 3 taon para mabuo ang isang produkto, at ito ay nasa yugto pa rin ng pananaliksik at pagpapaunlad. Naniniwala ako na hindi magtatagal para mailunsad ang mga produkto. Si Joshua ay puno ng kumpiyansa, na para bang nagbibigay siya ng direksyon sa bansa. Walang silbi. Umiling si Lito at naglabas ng 2 salita. Anong sabi mo? Nagbago ang mukha ni Joshua at nagngangalit siya. Tinuro niya si Lito at pinagalitan, boy, anong sabi mo? Say it again if you dare. I say you are a good for nothing. What's wrong? 3 years. Pwede bang maghintay si Madam Leng ng 3 taon? Malamig na tiningnan ni Lito si Joshua. Nang marinig ito, walang masabi si Joshua. Then, he sneered and said, what? Do you mean that you will not be able to produce a beauty product in 3 years? Sigurado siyang nagyayabang si Lito, kaya sinadya niya itong ginabayan at ginawa siyang katatawanan ng karamihan. Tumango si Lito. Kaya ko. Isang bakas ng kasiyahan ang sumilay sa mga mata ni Joshua. Kinuha niya ang pain. Then you can have more. 1 year. If you can do it within a year, I will give in to you. Malakas na sabi ni Joshua. Hanggat tumango si Lito, personal niya itong sasampalin sa mukha makalipas ang 1 taon. Gayunpaman, umiling si Lito. Masyadong mabagal ang 1 taon. 1 linggo lang ang kailangan ko. Pagkasabi niya noon ay nagulat ang lahat. Anong sabi mo? 1 linggo, nababaliw ka na ba? Tila narinig ni Joshua ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Tiningnan niya si Lito nang may panghahamak. Tama. Maniniwala pa rin ako sa loob ng 1 taon. What's the point of a week? How could it be possible to develop a product? Tama. Hindi ko mapigil ang magmayabang. Sayang talaga ang oras natin. Sa pakikinig sa ganitong klaseng kalokohan, paano nalaman ng ating Presidente Leng ang ganitong klaseng tao? Naramdaman din ng mga nanunood na hindi makatwiran si Lito. Hindi alam ni Joanne kung ano ang sasabihin. Bagamat palagi siyang dinadala ni Lito ng isang kaaya-ayang sorpresa, alam na alam niyang imposible para sa kanya na makagawa ng isang produkto ng disenyo ng kagandahan sa loob ng 1 linggo. Gayunpaman, kalmado pa rin si Lito at walang pakialam na tumingin kay Joshua. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi tayo tumaya? Ngumisi si Joshua. Pusta sa ano? Sinabi ni Lito, pagkalipas ng 1 linggo, hindi ko lang ipapakilala ang mga bagong produkto ng kagandahan, kundi tataas din ang puhunan ng kumpanya ng higit sa 50 milyon. Kung gagawin ko ito, maaari kang umalis sa kumpanya hanggat maaari. Kung hindi ko ito gagawin, maaari mong harapin ako. Masasabi niya sa isang sulyap na si Joshua ay may masamang intensyon kay Joanne. Talagang hindi magandang bagay na panatilihin ang gayong tao sa bahay ni Madam Leng. Sige, tataya ako sayo. Sumangayon si Joshua nang walang pag-aalinlangan. Sa kanyang opinyon, ito ay isang taya na hindi siya matatalo.
Imposibleng mag-promote ng bagong produkto sa isang linggo, ngunit kailangan pa rin itong ibenta sa halagang 50 milyon. Panaginip lang ito ng walang utak. Kung mabaigo ka, kukunin ko ang iyong kamay. Itinuro ni Joshua ang kanang kamay ni Lito ng mabangis. Kanina lang, hawak niya ang kamay ni Joanne. Si Joshua ay puno ng puot. Lito, huwag kang sumugal. Hindi ka mananalo. Puno ng pagkabalisa ang mukha ni Joanne at mabilis niya itong pinigilan. Ngumiti lang si Lito sa kanya at saka tumango. Sige, deal na. Hahaha. Hindi napigilan ni Joshua ang tumawa ng malakas at sarkastikong sinabi, anak, kailangan kong sabihin na matapang ka. Sa isang linggo, papatayin kita. Ang iba ay may mga komplikadong hitsura sa kanilang mga mukha. May umiling at bumaantong hininga. Sayang naman, binata. May mga taong nakatingin sa kanya ng nanunuya. He deserves it. It's his show off. Tapos na. Ang mukha ni Joanne ay mapatla at ang kanyang mga mata ay pula. Tumingin siya kay Lito at nagtanong, bakit ka tulala? Tumingin si Lito kay Joanne at ngumiti. Joanne, may itatanong ako sayo. Na-disappoint ba ako sayo sa mahabang panahon na nakilala kita? Nang marinig ito, natigilan si Joanne. Pinag-isipan niya itong mabuti at wala siyang nakita. Maraming beses na siyang nasa desperado na sitwasyon, ngunit si Lito ang nagligtas sa kanya at hindi siya nasaktan. Ngunit, nag-aalala pa rin si Joanne. Kung tutuusin, iba ang sitwasyon. Well, I'm working for you for free now. You have to prepare a office table for me, right? Tumawa si Lito. Nang makitang nakapagdesisyon na siya, walang ibang pagpipilian si Joanne kundi ang magkompromiso. Inutusan ni Joanne ang isang tao na maglinis ng opisina para kay Lito at 2 katulong, sa pag-aakalang may gagawin siyang malaking bagay. Gayunpaman, lumipas ang kalahating araw. Bakit tulog pa siya? Malungkot na sabi ng isa sa mga katulong at tumingin sa opisina. Nakita niya si Lito na nakahiga sa desk, hilik. Umiling ang isa pang katulong. Alam niya siguro na imposibleng manalo, kaya kailangan niyang sumuko. Sa ibang opisina, nang malaman niyang natutulog si Lito, halos matawa si Joshua. Hindi ko talaga alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob na tumaya sa akin. Dahil gusto niyang mamatay, tutulungan ko siya. Mabangis na binasag ni Joshua ang lapis sa kanyang kamay. Maya-maya, oras na ng tanghalian. Tumingin si Joshua sa salamin at pumunta sa opisina ng presidente. Miss Leng, hindi mo ba ako ililibre ng pagkain? Tumango si Jokan. Well, let's go. Maya-maya lang ay may narinig na isang tamad na boses. Joanne, wala akong dalang pera. Please treat me to a meal. Natigilan si Joanne at tumingin kay Lito, na nakasandal sa frame ng pinto. Kinagat niya ang kanyang mga labi at tumingin kay Joshua Zhang. Manager Zhang, hindi mo ba iniisip na magkaroon ng isa pang tao? Pinandilatan ni Joshua si Lito. Sinasadya niya. Siguradong sinasadya ng lalaking ito. Kusa siyang naglalaro ng third wheel. Tinaasan siya ng kilay ni Lito, punong-puno ng provokasyon ang mukha, na para bang sinasabi niyang, sinasadya ko iyon. Anong mali? Matatalo mo ba ako? Sa sobrang galit ni Joshua ay halos samukha siya ng dugo. Ngunit kung tumanggi siya, mukhang masyadong maliit siya, kaya tumango na lamang siya at sumang-ayon. Dumating silang tatlo sa malapit na high-class restaurant. Habang papunta rito, si Joshua ay lihim na nagpadala ng text message at malamig na tumingin kay Lito. Bata, ang lakas ng loob mong hadlangan ako at si Joanne. Maghintay ka lang. Pagdating nila sa restaurant, hinawakan ni Lito ang kamay ni Joanne at umupo sa tabi niya. Namula si Joanne nang makita niya ang paghawak ni Lito sa kanyang maliit na kamay, ngunit hindi siya nagpumiglas. Sa halip, sinabi niya sa mahinang boses, mag-ingat sa publiko. Para siyang spoiled girl. Pilyong ngumisi si Lito. We're friends. Ano bang dapat pansinin? Habang pinagmamasdan ng dalawa na naglalandian sa isa't isa, namumula ang mukha ni Joshua at malapit nang sumabog ang kanyang baga. Gusto niyang patayin ng direkta si Lito gamit ang kanyang mga mata. Kabanata 377. Pagkatapos mag-order, tumayo si Lito at pumunta sa banyo. Nasa ikalawang palapag ang banyo. Umakyat siya sa ikalawang palapag at lumabas ng banyo matapos itong harapin. Nakilala niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dark blue na tangsuit. Ang tangsuit ng lalaki ay gawa sa napakataas na kalidad na seda at makulay. Halata namang hindi siya ordinaryong tao. Master Lito. Natigilan ng lalaki sa una, at pagkatapos ay sumigaw siya ng magalang. Hindi naalala ni Lito na kilala niya ang gayong tao. Kumunat ang noo niya at nagtanong, kilala mo ba ako? Nandoon din ako sa Jiangnan Martial Arts Contest noong araw na iyon.
Malinaw pa ring nakatatak sa aking isipan ang makapangyarihang figure ni Master Lito. Inaalala ang eksena noong araw na iyon, ang lalaking nakatangsot ay mukhang tuwang-tuwa. Tumango si Lito. Sino ka? My name is Martin Maria. Ang tawag sa akin ng mga kapatid ko sa underworld ay Old Maria. Karaniwan akong nagnenegosyo ng pananamit. Si Martin Ma ay mahinhin. Master Argel, si Old Ma ay mahinhin sa iyo. Sa oras na ito, lumabas si Mr. Feng sa isang pribadong silid at lumakad. Pagbati, Young Master Argel. Si Master Rolly Feng ay unang yumuko kay Lito, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, ang aking pangatlong kapatid na Ma ay wala sa negosyo ng pananamit. Halos 70% ng mga pabrika ng damit sa paligid ng Ning City ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Matapos mag-chat ng ilang sandali, napagtanto ni Lito na si Martin at Master Feng ay nanumpa na magkapatid sa loob ng maraming taon. Madalas siyang pinag-uusapan ni Martin sa Ning City. Master Argel, nandito ka ba para maghapunan kasama ang iyong mga kaibigan? Ang may-ari ng restaurant na ito ay nagtatrabaho para sa akin. Sasabihin ko sa kanya na libre ito para sa iyo. Magalang na sabi ni Master Rolly Feng. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. It's my friend's treat today. Bababa muna ako. Master Argel, mag-iingat ka. Hanggang sa tuluyan nang umalis si Lito ay nang-ahas si Master Feng at Martin na bumalik sa kahon. Pagkababa pa lang ni Lito at naglalakad, biglang sumulpot mula sa sulok ang isang waiter na may hawak na red wine at direktang hinampis siya. Pang! Nahulog ang pulang alak sa sahig, at nabasag ang bote. Wala kang mata. Bakit mo ako sinaktan? Itinuro ng waiter si Lito at pinagalitan siya ng malakas. Ang sigaw na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Sumimangot si Lito at nakaramdam ng kakaiba. Mukhang sinadya siya ng waiter kanina. Hindi kita sinaktan. Ikaw ang sumugod at nataman ako. Mahinahong sabi ni Lito. Puno ng galit ang mukha ng waiter. Tinuro niya si Lito at sinabing, well, how dare you cheat? Sa tingin mo ba hindi mo kailangang magbayad para dito? Let me tell you, this wine is imported and especially reserved for distinguished guests. Hindi kita nataman. Bakit naman ako magbayad? Walang pakialam si Lito kung paano siya sinigawan ng waiter. Malamig niyang sabi, tumalikod at umalis. Sa oras na ito, hinawakan siya ng waiter at sinabing, huwag kang umalis. Pabayaan mo ako, baka magsisi ka. Sumimangot si Lito at medyo hindi komportable. Parang sinasadya siya ng waiter. Anak, masyado kang mayabang. Gusto mong umalis nang hindi nawawala ng pera. Pagsisisihan mo ito. Tumangging sumuko ang waiter. Tumigil si Lito sa pagsasalita ng walang kaparirikon at ikinaway ang kanyang kamay. Diretsa ang itinapon palabas ang waiter at tumama sa pader. Tingnan mo, nasira ang bagay. Hindi lang nawala ng pera, pati mga tao. Tinakpin ng waiter ang braso niya at sumigaw. Kaagad, maraming tao ang nagtipon at itinuro si Lito. Bakit siya ganito? Malayo na siya. Tama. Nabasag niya yung bagay at may nataman pa. Napakayabang niya. Tingnan mo kung paano siya manamit. Halatang kawawang tao siya. Normal lang na mababa ang kalidad niya. Ito ay isang high-class na restaurant, at karamihan sa mga taong dumating upang kumain ay mga mayayaman. Sa oras na ito, lahat sila ay nanunuya kay Lito. Nang marinig ang ingay, lumapit din si Joanne. Anong nangyari? Sa sandaling dumating siya, hindi niya inaasahan na si Lito ang may problema, kaya nagtatakang tanong niya. Bago pa makapagsalita si Lito, sumigaw ang waiter, ibinagsak niya ang aking alak. Hindi lang siya humingi ng tawad, kundi sinaktan pa niya ako. Siguradong nabali ang braso ko. Kailangan kong pumunta sa ospital para magpa-x-ray. Hintayin ang kabayaran. Nang marinig ito, ngumiti si Joanne na humihingi ng tawad at sinabing, iyon. Hindi siya ganoong klase ng tao. Siguradong may hindi pagkakaunawaan. Misunderstanding. Anong misunderstanding? Sa tingin ko ay mayabang siya at hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Pinandilatan ng waiter si Lito. Sinabi ni Joanne na may magandang ugali, paano ito? Magkano ang alak na ito? Hindi ba natin mababayaran ang pinakamataas na kabayaran? Compensation. Let me tell you, the private collection of our boss is a priceless treasure. Kung wala kang milyon, makakalimutan mong umalis. Nang makitang napakabilis ni Joanne na magsabi kung magkano, ang waiter ay naging mas mayabang. Mahal kaya? Sumimangot si Joanne. Ang 1,000,000 bote ng alak ay masyadong maluho para sa mayayamang tao. Bumantong hininga ang waiter at sinabing, syempre, ang alak na ito ay ginagamit upang aliwin ang mga kilalang bisita.
Ngayon na ito ay nabasag ng taong ito, siya ay mahihirapan. Nang si Joan ay nasa dilema, biglang nagsalita si Joshua. Nagkataon lang, kaibigan ako ng batang may-ari ng restaurant na ito. Bakit hindi ko siya tawagan at bigyan ng magandang salita para sa kanya? Hindi ko akalain na mahihirapan siya sa atin. Nang marinig ito, mukhang masaya si Joan at nagpapasalamat na sinabi, maganda iyan. Tawagan mo kaagad. Agad na tumawag si Joshua sa telepono at nakangiting sinabi, nagkataon lang. Malapit na siya. Malapit na siya. Manager Zhang, maraming salamat. Si Joan ay patuloy na nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Joshua. Gayunpaman, biglang tumingin si Joshua kay Lito na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Hindi umimik si Lito mula simula hanggang wakas. Palagi niyang nararamdaman na may mali. May kakaiba sa bagay na ito. Tila may sadyang nag-aayos nito para akitin siya sa bitag. Fine, manunood ako ng tahimik. Sino ba naman ang mga walang utak na gustong mamatay? Ang mga sulok ng bibig ni Lito ay gumulong sa halos hindi matukoy na malamig na ngiti. Ilang minuto ang lumipas, isang binata ang pumasok sa tindahan. Anak siya ng may-ari ng restaurant na ito, si Nico Son. Isang tipikal na young master. Anong nangyari? Lumapit si Nico at sinabing may seryosong mukha. Habang ang iba ay hindi nagpapansinan, sila ni Joshua ay nagkatinginan. Parehong malinaw ang mga mukha ng dalawa. Si Joshua ay nagpadala sa kanya ng isang text message noon na humihiling sa kanya na tumulong sa paglutas ng isang karibal sa pag-ibig. Maganda ang buhay ni Nico mula pa noong bata pa siya. Karaniwang wala siyang magawa at nakikipag-inuman sa isang grupo ng mayayamang binata. Si Joshua ay nasa kanilang bilog din. Gayunpaman, ang antas ni Joshua ay medyo mababa na maaaring bilangin bilang pabalat ni Nico. Ngayong may karibal si Joshua sa pag-ibig, natural na dumating si Nico para tulungan siya, para ipakita ang katapatan ng kanyang kapatid. Nagliwanag ang mga mata ni Nico nang makita niya si Joan. Paano niya maiiwan ang napakagandang babae kay Joshua? Nang maalis niya ang karibal na iyon sa pag-ibig, kailangan muna niyang paglaruan ang babaeng ito. Kapag napagod siya sa kanya, ibibigay niya siya kay Joshua. Hindi alam ni Joshua ang iniisip ni Nico, kaya agad siyang humakbang. Young Master Son, ganito. Ang kaibigan kong ito ay aksidenteng nabangga ang isang waiter at nabasag itong bote ng red wine. Subukan mo bang tunawin at bawasan ang kabayaran? Seryosong sagot ni Nico, oh. Napatingin siya sa red wine sa sahig at umiling. Hoy, ang iyong kaibigan ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali ngayon. Ngayon, ilang mga malalaking shot sa Ninghai City ay kumakain sa itaas na palapag. Ang bote ng alak na ito ay ibinigay sa kanila ng aking ama. Kung titingnan ito ng mga malalaking shot na iyon, natatakot ako na hindi makalabas ang iyong kaibigan sa restaurant ngayon. Kabanata 378. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Joan. Sino ang mga big shot na iyon? Ika-4 na master ng Wind Nation, 3rd master Ma at ang kanyang mga kaibigan. Sabi ni Nico. Nang marinig ang pangalan ng 2 taong ito, biglang nagbago ang mukha ng mga tao sa paligid. May ilang taong nakakaalam pa at bumulong, Diyos ko, Master Feng, siya ang underground na emperador ng Ninghai City. Walang sino man ang kayang saktan siya. Tama. Malas talaga ang binatang ito. Natamba ang alak na binigay kay Master Feng. Lahat ay tumingin kay Lito na may mga mata na puno ng simpatiya. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Joan. Kung siya ay orihinal na miyembro ng isang ordinaryong upper-class society, maaari niya itong harapin sa pangalan ni Madam Leng. Ngunit si Master Rolly Feng. Kahit na nagpakita ang kanyang ama, maaaring wala itong silbi. Sa oras na ito, tumingin si Joshua kay Lito na may maningning na tingin at naisip, paano ito? Boy, natatakot ka ba? Sa sandaling ito, dahan-daang nagsalita si Lito. 4th Master of the Wind Nation. Sino siya sa tingin niya? Isa lang siyang aso sa harapan ko. Pagkasabi niya noon ay natigilan ang lahat. Lito, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Unang nagbago ang ekspresyon ni Joan dahil alam niya ang katayuan ng 4th Master of the Wind Nation at alam niya na siya ay isang malupit na tao na may bahid ng dugo ang mga kamay. Kung alam niya na sasabihin ni Lito ang mga bagay na iyon, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Si Lito, sa kabilang banda, ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. I'm not talking nonsense. My words is true. Sa harap ko, gusto niya akong tawaging master. Nang marinig ito, natigilan sina Nico at Joshua at humagalpak sa tawa. Baliw ka. How dare you say such words? Kilala mo ba kung sino si Mr. Feng? Tumingin si Nico kay Lito na may masamang tingin. Natahimik din si Joshua at direktang umiling.
Hindi na niya kailangan pang gumawa ng hakbang para magpakamatay. Tinuya ng mga tao sa paligid si Lito. Masyadong mayabang ang batang ito. Tama na yan. Natatakot ako na malagay ako sa malaking gulo kapag nagpatuloy ako sa pagsasalita ng kalokohan ng ganito. Puno ng pagkabigo ang mukha ni Joanne. Inamin niya na napakalakas ni Lito, ngunit hindi ito nangangahulugan na makakalaban niya ang mga taong tulad ni Master Feng. Nagpapahangin lang siya sa pagsasabi ng mga ganyang katagang mayabang. Lito, bakit napakasuwain mo? May isang layer ng pula sa kanyang mga mata at nadaman niya ang labis na mali. Sa harap ng pangungutya mula sa lahat ng direksyon, si Lito ay nakatayong kasing tahimik ng isang pine tree, kasing tahimik ng mga ulap. Nang matapos si Nico sa pagtawa, sinabi niya, paano ito? Ang bote ng red wine na ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan. Magdadagdag ka ng 4 na milyon, kabuoang 5 milyon. Magsusumamo ako kay Master Feng para sa iyo at hihilingin sa kanya na palayain ka. Kung tutuusin, ang aking ama ay may magandang relasyon kay Master Rolly Feng. Para sa akin, si Master Feng ay bukas palad upang iligtas ang iyong buhay. Sa sandaling sinabi niya iyon, iba ang tingin ng lahat kay Nico-san. Ang makapagsalita sa harap ni Master Feng ay nangangahulugan na mayroon siyang nakamamatay na gintong medalya sa Ning City. Naramdaman ng nakakainggit na tingin mula sa karamihan, naramdaman ni Nico ang labis na pagmamalaki sa kanyang sarili. Gayunpaman, bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni Lito. Gusto mo bang lutisin ang problemang ito sa 5 milyon? Siyempre, kung husgahan mo ang pananamit mo, wala kang masyadong pera. Kung hindi mo kaya, ibenta mo ang sarili mo sa restaurant ko at babayaran kita. Ano sa tingin mo? Mayabang na sabi ni Nico, na para bang hinihintay niya si Lito na yumuko at magpasalamat sa kanya. Kasabay nito, sinulyapan din niya si Joanne. Sa kanyang pagganap, tiyak na titingin sa kanya ang dilag na ito ng may mga bagong mata. Sa kabilang banda, nakita ni Joshua na nahihiya si Lito, kaya nagpakita siya ng isang malungkot na ngiti. Gayunpaman, kumilos si Lito na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Nico. Umupo siya sa isang upuan at nag-cross legs. Masyadong maliit ang 5 milyon. 10 milyon. Bago pa maipakita ni Nico ang kanyang pagkagulat, nagpatuloy siya, bigyan mo ako ng 10 milyon, at magpapanggap akong walang nangyari. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Natitiyak ni Lito na ito ay isang bitag na ginawa ni Nico at Joshua mula sa simula hanggang sa wakas, upang siya ay mapahiya. Anong sabi mo? Humingi ka sa akin ng pera. Si Nico ay may nakakatawang ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro. Tumango si Lito. Tama. Humihingi ako ng pera sa'yo. 10 million? Less money. Huwag mong buksan ang restaurant mo. Hahaha. Sa sandaling sinabi niya iyon, tumawa sina Nico at Joshua. Mapapaiyak na si Nico. Tinuro niya si Lito at tumawa ng malakas. Anak, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo, ano? Sino ka ba para takutin ako? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang isang tao sa ilalim ng lipunan na tulad mo ay mas masahol pa sa isang aso sa harap ko. Nang matapos siyang magsalita, sinipa siya ni Lito. Pang! Walang nakakita ng malinaw sa nangyari. Isang figure lang ang nakikita nila na lumilipad sa isang arko. Hong! Binasag niya ang maraming mesa at upuan. Hooray! Si Nico ay umibig sa buong taon. Nanghina ang kanyang katawan at nasaktan siya sa braso. Nagpakawala siya ng isang malungkot na alulong. How dare you hit me? Go and get someone to kill this bastos. Galit na umungol si Nico at pinandilatan si Lito, na parang gusto niya itong kainin. Nang makita ito, agad na tumakbo ang waiter para humingi ng tulong. Maya-maya, tumawag siya ng 12 malalakas na lalaki at nagluluto pagamit ang mga kutsilyo sa kusina. Napapikit si Nico at galit na sumigaw kay Lito, lumuhad ka ngayon at yumuko para humingi ng tawad sa akin. Maaari kong isaalang-alang na palayain ka, o puputulin ko ang iyong mga paa. Nang makita ito, ang lahat ay nagmamadaling sinubukang hikayatin si Lito. Young man, apologize. May hawak akong kitchen knife. Tama. Sa relasyon niya kay Mr. Feng, kahit kasuhan mo siya, hindi mo siya masasaktan. Ang tunay na lalaki kayang magparaya sa iba. Hindi kawalan ng lumuhad at mabuhay. Gayunpaman, humikab si Lito at tamad na sumulyap sa mga empleyado. Pwede naman kayong magsama. Don't waste my time. Ano? Napailing ang lahat sa mga salita ni Lito. Baliw talaga ang lalaking ito. For the sake of so-called face, hindi man lang niya ginasto ang buhay niya. Lito. Pwede bang tumigil ka na sa pagiging mayabang? Napaluha si Joanne. Alam niya ang kakayahan ni Lito at alam niyang wala siyang pakialam sa mga taong ito.
Naisip mo na ba na kung gagawa ka ng aksyon, ito ay magiging katulad ng pakikipag-away kay Mr. Rolifeng? Kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? Siya, na laging matikas, ay halos umungol. Gayunpaman, binigyan siya ni Lito ng magiliw ng ngiti. Maniwala ka sa akin, hindi ganoon kaitikot si Master Rolifeng. Kung hindi ka maniniwala sa akin, kukunin ko siyang pumunta at makita kapag katapos kong makitungo sa mga taong ito. Anak, tapos ka na ba sa mga nakakabaliw mong salita? Sa sobrang tigas ng ulo mo, ang galing. Kinaway-kaway ni Nico ang kanyang kamay at sumigaw, lahat kayo, pumunta. Putulin ang kanyang mga paa at ang lakas ng loob niya na sipain ako. Mahigit isang dosenang malalakas na lalaki ang umungal, iwinagayway ang kanilang mga kutsilyo sa kusina, at sumugod kay Lito. Gayunpaman, sa mga mata ni Lito, ang kanilang bilis ay 100 beses na mas mabagal kaysa sa mga kuha sa pelikula. Ang boring naman. Umiling siya. Biglang nadulas ang kanyang mga daliri sa paa at gumalaw ang kanyang katawan. Bang bang bang. Sa mata ng lahat, wala. Sa isang segundo, isang figure lang ang kumislap. Gayunpaman, mayroong isang muffled na tunog na halos konektado. Sa saliw ng isang koro ng hiyawan, lumipad palabas ang mahigit 100 tao at ibinagsak ang hindi mabilang na mga mesa at upuan. Sa pagtingin sa gulo sa restaurant, lahat ay natigilan at hindi na makapaghintay na hilahin ang kanilang mga pagtingin sa sahig. Kabanata 379. Anak, sinira mo ang restaurant ko. Patay ka. Hintayin mo ako. Sasabihin ko sa tatay ko ngayon din. Nang makita ang kakayahan ni Lito, talagang natakot si Nico at agad na hinanap ang kanyang ama. Kinuha niya ang cellphone niya at nagsimulang tumawag. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at halos hindi niya mahawakan ng mahigpit ang kanyang cellphone. Lito, nakagawa ka ng malaking pagkakamali. Tara na. Lumapit si Joanne sa tabi ni Lito at bumulong. Tinaas ni Lito ang kanyang kilay at tinanong siya, gusto mo bang dalhin ito ng mag-isa? Kung hindi, naiinis na talaga ako sa iyo. Bakit ayaw mong makinig sa akin? Napabuntong hininga si Joanne Leng, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng kakayahan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito at sinabing, bilasan mo at umalis. Sa aking pagkakakilanlan, kahit na si Master Rolifeng iyon, pinakakahihiyan niya ako at hindi ako sasaktan. Bagamat matigas ang kanyang tono, nanginginig ang kanyang katawan, at mapatla ang kanyang magandang mukha. Obviously, takot na takot siyang harapin si Master Feng. Sa pagtingin sa maputlang mukha ni Joanne, naramdaman ni Lito ang init sa kanyang puso. Bagamat malamig ang hitsura niya sa labas, siya ay mas malambot at mas matuwid kaysa sa karamihan ng mga tao. Higit sa lahat, talagang nagmamalasakit siya sa kanya. Para maprotektahan siya, mas gugustuhin niyang harapin ang mga puwersang nakakatakot sa kanya. Nang si Joanne ay nanginginig, may kamay na pumulupot sa kanyang payat na baywang. Huwag kang matakot. Kung bumagsak ang langit, ako na ang bahala. Bulong ni Lito sa kanyang tainga. Natigilan si Joanne. Nang maramdaman niya ang papalapit na hininga nito, sa isang iglap ay naging pink ang puti at malambot niyang tenga. Kahit na hindi siya komportable, hindi siya nagpumiglas at ang kanyang puso ay tumitibok. Sa mata ng iba, mahigpit silang nagyakapan, habang si Joanne ay mukhang isang mahiyaing maliit na babae. Maraming lalaki ang naiinggit kay Lito. Is there something wrong with this beauty's eyes? She chose such a poor boy instead of so many and handsome men. Nang makita ito, galit na galit si Joshua kaya nagalit siya. Lito, bitawan mo si Pangulong Leng. Sinigawan niya si Lito. Sa kanyang puso, si Joanne ay tiyak na magiging kanyang babae. Hindi niya hahayaang hawakan siya ng mabahong taunan na ito. She's my woman. Bakit ko naman siya papakawalan? Hindi lang niya binitawan si Joanne, kundi niyakap din niya ito ng mas mahigpit. Mahigpit na nagdikit ang kanilang mga katawan sa isa't isa. Dahil dito ay lalong namula ang magandang mukha ni Joanne. Alam na alam niya na nagsisinungaling lang si Lito kay Joshua para sumuko si Joshua sa kanya. Ngunit nang sabihin niya ang mga salitang, aking babae, hindi napigilan ni Joanne na matuwa. Ang mga salita ni Lito ay walang alinlangan na nagpapahayag ng kanyang pangangibabaw kay Joanne. Hindi sumagot si Joanne. Galit na galit si Joshua at halos mawala ng malay. President Leng, isa kang sikat na dilag sa City Ning. Bakit hindi ka maghanap ng angkop na asawa para sa iyo? Sa halip, gusto mo ang isang mahirap na taunan. Tinitigan niya ng masama si Lito at umungol. Anong maganda sa batang ito? Wala siyang pera. Ignorante at mayabang. He doesn't deserve you at all. He dares to say that Mr. Feng is one of his dogs. This is simply brainless. He won't bring you happiness, Miss Leng. Ang bibig ni Joshua ay parang isang string ng mga bomba na minaliit si Lito bilang walang halaga.
Tumango rin ang mga tao sa paligid at sumang-ayon sa sinabi ni Joshua. Biglang nanlamig ang mukha ni Joanne. Tinitigan niya si Joshua at sinabing, Manager Zhang, nirerespeto kita ng sobra, pero hindi ako papayag na bastyusin mo ang boyfriend ko. Humingi ka ng tawad sa kanya. I won't apologize, because it doesn't make sense. Na-offend na niya si Master Feng. Mahirap sabihin kung makakaligtas siya ngayong gabi. Ngumisi si Joshua Zhang. Nang marinig ito, ang mukha ni Joanne ay namutla, at siya ay labis na nababalisa. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang bumaba mula sa itaas na palapag. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking tiyan. Siya ang may-ari ng restaurant na ito, ang ama ni Nico Son, si Samuel Son. Sino bang nang-ahas na saktan ang anak ko? Agresibong sigaw ni Samuel. Itinuro ni Nico si Lito at mabangis na sinabi, Itay, siya iyon. Huwag mo siyang pakawalan. Sinulyapan ni Samuel ang kalat sa sahig at agad na nagdilim ang kanyang mukha. Anak, ikaw ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Malamig niyang tinitigan si Lito. Ako nga, pero ang anak mo ang unang nagsimula ng gulo. Kalmadong tumingin si Lito kay Samuel. Haha, teritoryo ito ng pamilya ko na Son. Nagagawa ng anak ko ang lahat ng gusto niya. Maglakas loob kang saktan siya, o sa teritoryo ko. Pagod ka na siguro sa buhay. Bukod, dinagdagan ni Nico ang apoy. Hindi lang iyon, natambo rin niya ang bote ng treasured red wine na balak mong ibigay kay Mr. Feng. Ano? Nang marinig ito, mas nagalit si Samuel. 10 taon na ang nakalilipas, nagtrabaho siya para kay Master Feng. Bagamat nasa ilalim pa rin siya ng mga nasasakupan ni Master Feng, kung basta-basta siyang bibigyan ni Master Feng ng ilang mga benepisyo, hindi siya magagapi sa lungsod ng Ninghay. Lubos niyang iginagalang si Master Rolly Feng at nais niyang maging ninuno niya. Boy, it took me a lot of effort to get this bottle of red wine. Nasabi ko na kay Master Feng na titikman niya ang alak ngayong gabi, pero ngayon natamba mo na. Pagsisisihin ka ni Mr. Feng mamaya, mamamatay ka. Napakakulimlim ng mukha ni Samuel na halos tumulo na ang tubig. Halos magnganga ang ngipin niya at sinabi iyon. Nagkibit balikat si Lito bilang hindi pagsang-ayon. Madali lang yan. Tatawagan ko siya at sasabihin ko sa kanya ang sitwasyon. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Samuel at ngumisi, Anak, napakawalang muwang at nakakaawa ka. Wala kang karapatang dilaan ang paa ni Master Feng. Tawagan mo siya. Mangarap ka. Halika, hulihin mo ang lalaking ito. Bugbugin mo muna siya, at pagkatapos ay ipadala siya kay Master Rolly Feng. Haharapin niya siya. Sa sandaling magbigay ng utos si Samuel, sumugod ang mga bodyguard sa likod niya at pinalibutan si Lito. Ang mga taong ito ay mga profesional na mandirigma, hindi katulad ng mga dating waiter at chef. Napakagaling nila sa martial arts. Tumingin ang nangungunang bodyguard kay Lito at mapang-asar na sinabi, Anak, huwag mong sabihing binyo-bully ka namin gamit ang aming dami. Maaari kang pumili ng sinuman sa kanila. Kami. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, naiinip na sinabi ni Lito, huwag masyadong magulo. Sabay-sabay kayong lumapit sa akin. Good. 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 Napakayabang mo. Ngumisi ang bodyguard at sinabi sa kanyang mga tauhan, let's go and teach this guy a lesson. 7 o 8 maskuladong bodyguard ang sumugod kay Lito. Sa oras na ito, umiling ang mga nanonood. Ang batang ito ay hindi magkakaroon ng gayong swerte. Tama. Ang mga taong ito ay napakalakas na maaari nilang ipadala ang taong iyon na lumilipad sa isang suntok. Excited na nag-uusap ang mga tao. Sa sumunod na segundo, nanlamig ang kanilang mga ekspresyon. Sa ilang mga hiyawan, lahat ng mga bodyguard ay pinalipad. Parang ngayon lang ulit na ulit ang eksena. Kabilang sa mga ito, ang head bodyguard ay malakas na binangga si Samuel, at ang 2 tao ay nahulog ng husto sa sahig. Tatay. Mabilis na humakbang si Nico para tulungang makatayo si Samuel. Namamaga ang mukha ni Nico at dumudugo ang ilong. Paano ba? Gusto mo ituloy? Si Lito ay humakbang patungo sa mag-ama, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 380. Sina Samuel Son at Nico Son ay napaatras ng walang malay. Talagang napagtanto nila na ang mga kasanayan ni Lito ay hindi karaniwan. Anak, nakatalikod ka sa akin. How dare you behave so wildly in front of me? I'll invite Master Feng into this place right now. Umungol si Samuel at agad na kinuha ang kanyang mobile phone para tumawag. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, agad na nagbago ang kanyang tono, na may namumuong ekspresyon sa kanyang mukha. Pang-apat na guro, ako ito. May nanggugulo sa ibaba at ininsulto ka. Sa pribadong silid, uminom si Mr. Feng ng kaunting alak at nabuhayan siya ng loob.
Nang marinig niya ito ay bigla niyang hindi napigilan ang kanyang emosyon. Oh, sa Ning City, may mga taong ayaw pang mabuhay. Ngumisi siya. Paulit-ulit na tumango si Samuel. Sabi ko na rin. Gusto kong turuan siya ng leksyon ng mga tauhan ko, pero mukhang mabuti naman ang husay niya. Lahat ng mga tauhan ko ay nasugatan, at kahit ako ay nasaktan. How dare you be so arrogant? Teka lang, bababa na ako. Dahil sa alak, labis na nalungkot si Mr. Feng. Walang iniisip na sinabi niya kay Martin, third brother, bumaba na tayo. May bulag sa ibaba. Lasing din si Martin. Hinampis niya ang mesa at sinabing, tara na. Sa Ning City, kung may hindi gumagalang sa atin, ipapadala natin siya sa kamatayan. Pagkasabi noon ay tumawa ng malakas ang dalawa, na nagunahan sa isang grupo ng mga subordinate na nagmamadaling bumaba ng hagdan. Sa sandaling nakita niya si Master Feng, binati siya ni Samuel na parabang nakakita siya ng tagapagligtas. Pang-apat na guro, dahan-dahan. Siya ay alipin ng emperador. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ng maraming tao si Master Feng. Nang makita nila siya sa sandaling ito, natakot sila kaya't hindi sila nang ahas na magsalita. Natatakot sila na si Master Feng ay direktang aalisin ka sa mundo kung hindi siya masaya. Tumingin si Joshua kay Lito ng malamig at sinabing, anak, nandito na si Master Feng. Tapos ka na. Pinandilatan din ni Nico si Lito na may masasamang ngiti sa kanyang mukha. Hinihintay niya si Master Feng na abusuhin si Lito. Naikuyom ni Joan ang kanyang mga kamao at lumapit kay Master Feng. Ikaapat na master ng Wind Nation. Tumango siya bilang paggalang. Sumulyap sa kanya ang fourth master of the Wind Nation. Sino ka? Pinilit ni Zhao na kumalma ang sarili at sinabing, ako si Joan Leng mula sa pamilya Leng. Ang aking ama ay si Anton Leng. Nag-isip sandali si Master Rolly Feng at biglang naintindihan. Nako, anak pala ng pamilya Leng. May ilang salita ako sa tatay mo. Nang marinig ito, medyo gumaan ang pakiramdam ni Joan. Tila may pag-asa siyang humingi ng awa. Ganito. Kaibigan ko ang taong bumaligtad ng red wine mo. Pwede mo ba siyang pakawalan this time for my father's sake? Nang makita ito, sinabi ni Nico, Mr. Feng, hindi lang binaligtad ng taong iyon ang iyong red wine, ngunit nagsalita rin siya ng bastos, na nagsasabing isa ka lang aso. Ano? How dare you? Nang marinig ito, galit na galit si Master Rolly Feng. Sinabi niya kay Joan, bata, natatakot ako na hindi kita mapagbigyan. Kahit na ang iyong ama ay tumayo sa harap ko at humingi ng awa, wala itong silbi, pabayaan mo ako. Pang-apat na Master Feng, nagmamakaawa ako sa iyo. Talagang balisa si Joan. Kung ang fourth Master of the Wind Nation ay nilayo na harapin si Lito, kung gayon si Lito ay talagang magkakaproblema ngayong gabi. Nagdilim ang mukha ni Master Rolly Feng. Kung hindi lang dahil sa ama mo, at dahil magkaibigan kayo ng lalaking iyon, hindi kita bibitawan. Huwag kang masyadong magsalita. Nagalit si Master Rolly Feng. Isang malakas na presyon ang dumating sa kanya, at ang hangin ay tila tumigas. May sumambulat na kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mahinang boses ang dumating. Napakalakas ng ikaapat na master ng Wind Nation. Namamanhid ang anit ng lahat, at hindi nila maiwasang tumingin kay Lito. Lahat sila ay may parehong pangungusap na nakasulat sa kanilang mga mukha, how dare you speak in such a tone? Does this guy want to die? Nang marinig ni Mr. Feng ang boses na ito, tumigas ang kanyang mukha, at isang napakasamang premonition ang bumangon sa kanyang puso. Naghiwalay ang mga tao upang bigyang daan si Lito. Nakita siya ni Master Rolly Feng. Sa isang iglap, nagising na ang karamihan sa kanyang ininom na alak. Ikaw. Ang kausap mo ay siya. Nanunuyo ang lalamunan ni Master Rolly Feng habang tinanong niya si Nico sa tabi niya. Hindi alam ni Nico kung bakit, kaya tumango siya. Oo, siya yun. Namutla ang mukha ni Master Rolly Feng, at masama ang pakiramdam niya. Napalunok siya ng mariin. Naglakad si Lito patungo kay Master Rolly Feng na may kalmadong ekspresyon. Nataranta ang lahat, at medyo kakaiba ang kapaligiran. Habang papalapit si Lito, walang nakapansin na nagsimulang manginig ang mga binti ni Mr. Feng, at malapit na siyang mawalan ng balanse. She's my woman. Anong sabi mo ngayon lang? Tinitigan ni Lito si Master Rolly Feng na may malamig na ekspresyon. How dare you? Sa isang tabi, sinigawan ni Samuel si Lito, sino ka sa tingin mo? How dare you talk to Master Feng like this? You're courting death. Sa sumunod na segundo, sinampal niya si Samuel sa mukha. Pak! Laking gulat ni Samuel na muntik na siyang matamba. Ang masikinagulat niya ay ang nakabangga sa kanya ay si Master Feng. Pang-apat. Pang-apat na guro, bakit mo ako sinaktan?
Galit na galit si Master Rolifang kaya halos samukha siya ng dugo. Tinitigan niya si Samuel at itinuro ito. Tumahimik ka. Pagkatapos ay binatukan pa siya ng ilang beses. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, natarante silang lahat. Ano nga ba ang nangyayari? Bakit hindi tinuruan ng ikaapat na Young Master ng Wind Nation si Lito? Sa halip, sinampal niya ang mukha ng apo. Pagkatapos ng lahat, si Master Rolifang ay isang taong may panloob na lakas. Pagkatapos ng ilang sipa, nasaktan ang buong katawan ni Samuel. Hindi na nakatiis si Nico at sumigaw, Mr. Feng, bakit mo sinaktan ang tatay ko? Dapat sinaktan mo ang lalaking iyon. Umiling si Master Rolifang at tumingin kay Nico ng may awa. Sai, napakabata niya. Siya ay magiging baldado ngayong gabi. Tumingin si Lito kay Nico ng may pag-iinis, pagkatapos ay tumingin kay Joshua, at sinabing nakangiti. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit. Tumingin si Lito kay Master Rolifang at malamig na sinabi, lumuhod ka. Dong! Hindi nagatubili si Master Rolifang. Lumuhod siya sa lupa kasabay ng isang kalabog. Nang makita nila ang eksenang ito, lahat ay natigilan. Ang mga ekspresyon ng bawat isa ay eksaktong pareho. Ang kanilang mga mata ay dilat, ang kanilang mga bibig ay nakabuka, at ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala. Katahimikan. Napakatahimik pagkatapos. Maging ang lahat ay tumigil sa paghinga. Nagpatuloy si Lito, sabihin mo sa kanila, ano ako? Ano ako? Sumandal si Master Rolifang sa mga paa ni Lito at inilagay ang kanyang noo sa sahig. Magalang niyang sinabi, isa ako sa mga aso ni Master Argel. Master Argel ang aking amo. Hong! Nang makita ang eksenang ito, pakiramdam ng lahat ay saysabog na ang kanilang utak. Naramdaman nina Samuel, Nico, at Joshua na para silang tinamaan ng kidlat. Nagbals ang utak nila at nablangko. Inamin ng Fourth Master of the Wind Nation sa publiko na siya ang aso ni Lito. Ito. Talagang lampas ito sa saklaw ng pagtanggap ng maraming tao. Hindi. Fake. Fake lang lahat. Imposible. Parang baliw si Nico. Namutla ang mukha niya at sumigaw. Paano nalaman ng kawawang tauna na ito si Master Rolifang? Sino siya sa tingin niya? Tinuro niya si Lito at nagmura na parang baliw na aso. Sumulyap si Lito sa kanya at sinabi kay Master Feng, bibigyan kita ng pagkakataong harapin siya. Hindi ko ituloy ang usapin ngayon. Oo. Hindi naglakas loob si Mr. Feng na pabayaan siya. Agad siyang tumayo at nagutos, halika, pilayin mo ang kanyang mga kamay at paa at huwag siyang makatayo habang buhay. Pagkatapos nito, magalang niyang tinanong si Lito, Guro, nasisiyahan ka ba? Tumanggo si Lito. Hindi masama.